Mga kabalik, mga ka-mindshift, real talk tayo. Ang issue ngayon, impeachment, Vice President, President, mga opisyal. Pero ang pinakamatinding tanong, paano madjudge ang Kongreso kung ang Kongreso mismo may malalim na trust problem sa mata ng taong bayan? Sa konstitusyon malinaw, public office is a public trust. At malinaw din ang desisyon, ang House ang nag-i-initiate tapos ang Senate ang magta-trial at magde-decide. Pero ito ang reality check. Hindi lang law ang hinuhusgan ng tao, credibility ang hinuhusgan ng tao. At kung ang judge institution ay may reputasyon na laging may backroom deals, palakasan at patronage vibes, anong mangyayari? Kahit anong verdict, dalawang ending lang sa public mind. Kapag tinulak ang impeachment, political demolition. Kapag binasura, proteksyon ng kaalyado. Talo ang bayan sa parehong senaryo. Kasi ang nanalo hindi justice, kundi duda. At ito pa masakit. Maraming politiko at opisyal ang turing sa taong bayan parang audience lang. Pangako sa kampanya, palabas sa hearing, tapos pagdating sa serbisyo, follow-up na lang. At doon nagmumukhang niloloko ang tao kasi ang resulta pare-pareho. Mabagal ang serbisyo, mahal ang bilihin, kulang ang ospital, sablay ang ayuda, ghost project, sira ang kalsada, tapos may pera sa budget pero parang laging naubos. Kaya mahirap ang Pilipinas hindi dahil tamad ang Pilipino. Mahirap ang Pilipinas kasi maraming beses ang sistema ang kumakain sa pondo, sa oras at sa pag-asa ng tao. At kung ganito ang reality, ang tanong ulit, paano tayo maniniwala sa impeachment process kung ang humahawak ng proseso may history ng palabas at palusot sa mata ng publiko? At dito papasok ang pinaka-critical. Hindi pwedeng trip trial ang impeachment. Ibig sabihin, hindi pwede ang showbiz. Hindi pwede ang puro press con, hindi pwede ang numbers game lang. Kung gusto nilang patunayan na hindi nila ginagawang tanga ang taong bayan, simple. Gawing evidence-based, transparent, at pareho ang standard para sa lahat. Kung hindi, kahit sino pa ang ma-impeach o hindi ma-impeach, ang hatol ng tao, pare-pareho lang yan. Mga kabalik, mga ka-mindshift, dito tayo dapat tumingin at mag-isip. Kung gusto natin ng totoong pagbabago, kailangan tanggalin ang kulay, tanggalin ang kampi-kampihan, tanggalin ang idol-idol sa politiko. Kasi sa dulo kapag nag-away-away tayo kung kanino ka, ang nangyayari, ang taong bayan na naghihirap habang ang sistema tuloy ang laro. Ito ang mind shift. Hindi dapat president versus vice president. Hindi dapat pula versus dilaw versus kung ano pa. Dapat ang tanong natin palagi, sino ang tapat sa serbisyo? Sino ang may ebidensya ng gawa, hindi salita? At ito ang reality check. Kapag tayo mismo ang nagkawatak-watak, mas lumalakas ang korupsyon. Kasi habang abala tayo sa bangayan, may mga gumagalaw sa likod. Palakasan, pataasan ng pondo, patahimikan ng issue, at minsan, pagtabo ng pagkukulang. Kaya admonition ko sa mga kabalik, mga ka-mindshift, magkaisa tayo sa prinsipyo, hindi sa personalidad. Unity pero hindi blind loyalty. Pagmamahal sa bayan pero hindi fan club ng politiko. Ang pinaka-practical na unity ay ito. Una, same standard for all. Kahit sino nakaupo, pareho ang tanong, pareho ang demands. Pangalawa, receipts overruns. Ebidensya, dokumento, track record. Pangatlo, accountability without hate. Bantay, tanong, singil, pero hindi bulag na galit. Pang-apat, public service outcomes. Hindi tayo maniniwala sa mabait siya. Maniniwala tayo sa may nagawa ba? Kung gusto nating manalo ang bayan, kailangan ganito ang mindset. Hindi tayo magkampi-kampi sa tao, magkampi-kampi tayo sa katotohanan. Mga kabalik, mga ka-mindshift, kung gusto natin talagang matapos ang korupsyon, una nating patayin ang idol culture. Sunod, buhay ng citizen standard. Comment mo one sentence, ano ang minimum standard bago ka maniwala sa impeachment decision ng Kongreso?